Direktor ng Pilipinas, si Senator Christopher Kuya Bong Ho. Maraming salamat po. Kindly sit down. Unang-una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po ang pwede kong ialay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon, ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gab Legaspi. Palakpakan po natin at lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gab. Laki po respeto ko sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At katulad ng SPMC sa Davao, nagiging kumpleto na rin po. Isa rin po ito sa ating isinulong na batas noon. Ito pong Regional Specialty Center na nakikita ko nandirito rin po sa PGH. No? At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-oopera sa Biliary Atricia. Yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with Medical City noon, yung mga doctors na naawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot, dahil ang mahal po rito at yung alam mo, pag ikaw yung magulang, maghahanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nilang pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon masaya po ako na sana po ituloy-tuloy po ito na meron na pong kakayahan dito sa ating bansa. Hindi lang po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya, kung ano po pwede kong maitulong sa inyo. At gusto ko rin pong pasalamatan ang ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan, 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong sunog, madaling araw, pinupuntahan namin, may patay, binibisita namin. At sobrang matulungin po ito at masaya po ako na siya po muli ang mayor ng Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan sa mga programa po ng city government ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Sir, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang mapuntahan. Sa lahat po ng, of course, no, Dr. Maricar Sabiniano, Coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karin Garcia, Chair po ng DFCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Rowena Fatima Pedrajas, Dr. Kasha Ingada, Dr. Edalberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, then po ng rehab po. No? Salamat po Dr. Marta Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Rumali Cordera, Attorney Cecilia Real, Dr. Grace Padilla, City Health Officer, and of course, Father Manilito Ocon. Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, Mr. Christian Eric Villaflor, Ms. Daisy Manlangit, all doctors, nurses, frontliners po ng UP, PGH, maraming salamat po sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Gab. Naawa kami sa mga noon pa to, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPMC po, maraming nakahilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPMC Regional Hospital, hindi lang po
yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirhan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, pinagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UPPGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin, kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UPPGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Balay Lingap, 2019, finally, na-realize po siya ngayong 2025. At meron na akong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa na yung watchers. Alam niyo, kami po mga probinsyano, karamihan po ay walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Ang hirap pong punta rito. Katulad sa heart center ngayon, wala sila, minsan nagre-renta lang po yan ng mga dormitory o mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong Balay Lingap po ang isinulong natin na ipatayo. Meron na rin po tapos no sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa lang, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Maynila headed by Mayor na naisakatuparan po ito at pinagamit niyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli, Mayor Isko, Dr. Gab Legaspi sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Lingap ang ipinatayo natin sa region. Ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan noong September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na, 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo no, sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So 6 po yung ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong maipatayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya. Ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan kung hindi tayo po mga government hospital. Tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong senador sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Gab Legaspi ay principally sponsored Republic Act 12210 increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang UPPGH ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health. Ngayon, vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika no, sa Senado.
At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports, at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking kung sakali, no, may mga na-appoint na Secretary of Health, kami po yung nag-sponsor sa Commission on Appointments. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. At ang PGH po, ang isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po nakikiusap sa ating mga social worker, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na ho 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pangalawa po, ito pong super health centers. It's a medium type of polyclinic. Maganda po ang layunin ng super health centers. Kaya nakikiusap po ako parati sa ating DOH na make it operational. Monthly po ako naghihiring noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado, kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year, nabayaran na po yung 27 billion at this year, yung 6.7 billion sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa ating DOH at DBM. Dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo. Kaya pinaglaban natin yan. At gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth. No? Sa mga masama po loob ko sa PhilHealth last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury, hindi naman po excess funds yun dapat eh. Dapat po ginamit yun sa pasyente. Para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman eh. PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, para paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Finally naman po, marami na silang reformang ginawa. Pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinasa nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron po isang medical, provincial medical chief ng Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nagkasakit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. A total of 57,000 out of 10 million, that is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinaasa nila yung case rates, kulang pa rin po. 27,000, 28,000 lang. 85,000 out of 10 million. Dapat po, ang PhilHealth, gamitin niyo po yung pondo, ibalik niyo sa tao. Alam mo yung provincial health officer, ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po, it's 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang PhilHealth, gamitin niyo po sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa, yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan. Meron po buntis sa Cebu, nanganak sa sidewalk, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina. Dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as senator, yan po na sa Super Health Center, kahapon po na sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate niyan, magtulungan po kayo. Trabaho po ng DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital, walang mga health centers.
Ngayon po, marami po maganda po ang layunin ng Super Health Centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, 1 oras ang biyahe noon, yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na po manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito. Importante lang po, tutukan lang po ng mga concerned department like ng DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturuan. At pangatlo po, ito po Regional Specialty Center. Batas na po ito ngayon, yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Katulad ng mga taga Zamboanga, taga Cagayan, taga Davao, Iloilo, Cebu, ang layo po magpa-opera sa heart center sa Quezon City. Ngayon po ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. Tulad po ng PGH na po, mas mapalawig niyo po ang inyong serbisyo. Napakaganda po ng PGH. Isa pong magandang halimbawa ang PGH at malaking tulong po ang PGH sa ating inaasam, pinapangarap na sana po ay makamit natin yung ating universal healthcare. Ang layo pa natin sa ngayon. Pero pag nagtutulungan po ang gobyerno, pribado, ang ating mga medical frontliners, doctors, ay makakamit po natin itong pangarap natin. So muli, maraming salamat po muli sa inyo. At bilang chairman rin po ng sports at youth, bilang chairman ng youth, unahin ko po yung mga kapakanan ng ating mga kabataan, estudyante. Isa po ako sa nakipaglaban ng Free Tertiary Education Act noon at nag-file din po ako ng Expanded Free Tertiary Education Act. Pangalawa, bilang chairman ng sports, isa po ako sa nagsulong ng National Academy of Sports. Meron na yung eskwelahan sa New Clark City na pwede po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo dahil pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at ang pagdating-training po. Gusto ko pong paramihin yan pagdating ng panahon. Proud po ako, Mayor Isko, si Carlos Yulo, first twin gold natin mula sa Maynila. Taga rito po. Nakaka-proud po. Chairman po ako ng Sports 2019. Dati kulela tayo eh. Wala tayong napapanalunan na ginto. Ngayon, meron na tayong ginto sa Tokyo Olympics at 2 gold naman tayo sa Paris Olympics. At tututukan ko rin po ang edukasyon. Sisingit ko na lang po sa inyo sa gulo po ng politika ngayon, sa gulo po ng nangyayari. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Sana yung mga ginagamit na pondo sa flood control na ginagawa pong gatasan ng ilan, sana ginamit na lang po sa mga ospital, ginamit na lang po sa classroom, ginamit na po sa mga health center. Ilang buhay po, ilang mga mahirap po ang makikinabang po dito. Patuloy ko pong ipaglalaban yan bilang inyong senador in the next 5 years po. Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo kahit saan tayo magkita. Kilala naman po ako ni Mayor Isko. Wala po akong kaarte-arte sa katawan. Kung anong kinakain nyo, gano'n rin po ako. Anong sinasakyan ninyo, gano'n din po ako. Kalabitin nyo lang po ako anytime. Just call me Kuya Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag nyo lang. Huwag nyo naman akong tawaging Kuya. Bongo lang po. Madaling tandaan pangalan ko, Mayor. Pumunta ka dyan sa kanto. Pag traffic, mainit ang ulo ninyo. Ano sasabihin niyo pag nag-green na yung traffic light? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to. At saka sa mahilig uminom ng alak, anong tawag sa inyo? Laseng. May pakiusap lang ako sa mga laseng ko. Magagalit ang mga doktor sa inyo. Huwag na huwag kayong magmaneho pag nakainom kayo. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala ninyo. Pag kayo ay na... Bongo. Bongo. Kita nyo pala. Anyway, ang ating paboritong araw, walang trabaho, Linggo. Sa mga Bisaya, may Bisaya dito? Sus, pinagkan mo na yung Bisaya rin. Bisaya. Sa amin, ang aming paboritong araw,
Domingo. At meron pa. Kaya nagtataka sila bakit nanalo ako sa, alam mo, number 1 ako sa Mindanao, number 1 rin ako sa Visayas. At some areas dito sa Luzon, number 1 ako sa Mountain Province, sa Bataan, dito po sa North, Nueva Vizcaya. Sa mga Ilonggo, sa Capiz, number 1 lang ako doon. Alam niyo bakit? Lahat ng Ilonggo kamag-anak ko. Kasi ang tawag sa kanila, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bongo, ni Pinsan kami, damo sa parintingan doon. Totoo, marami talaga akong kamag-anak. Mga Tisoro, isa po akong Batanggenyo na Bisaya rin po. So, maraming Bisaya dito sa Manila. Naligaw lang po kami rito. Hindi naman po sinasadya na napunta po kami rito. Kahit si former President Duterte, ayaw sana magpresidente nun. Talagang pinilit lang po siya ng tao. Ako, sino ba mag-akalang maging senador po ako? Gusto ko lang po tahimik na buhay, makapagtrabaho lang po. At proud lang po ako, malapit po sa puso ko rin yung medical field. Kasi yung anak ko, isa na po siyang registered medtech, magna cum laude sa UST nung this year. At ngayon, gustong mag-doktor. So, nag-proceed po siya bilang doktor. Yung isang anak ko naman po, taga dito po ako, taga Manila rin po ako. Tagal rin po ako dito. Hanggang ngayon. At yung anak ko, siya po yung number 1 ng batch nila sa accountancy sa Lasal noong 2019. Summa cum laude po siya noon. At top 3 siya sa board ng accountancy. At ngayon, lawyer na po siya. Siya yung class valedictorian ng Ateneo School of Law. So, CPA lawyer na po siya ngayon. So, malapit po sa puso ko yung mga kabataan at edukasyon, napakahalaga po para sa atin. Lahat naman tayo mga magulang, gusto natin ang bigyan ng magandang kinabukasan po ang ating mga anak. So maraming salamat po muli sa inyo lahat. At Father, maraming salamat po. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan, yung tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Patuloy po akong magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, Father, serbisyo po yan sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Thank you very much po. Doc Gab, sa lahat ng mga medical workers ng PJ, congratulations po. Mayor Isko, tulungan natin mga kababayan nating mahirap na wala po ibang salamat po. Maraming salamat, Kuya Bongo, sa inyong patuloy na suporta at inspirasyon para po sa aming lahat. Sa ngayon,